Hello po, this is Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa ikalawang kabanata ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. At ang video pong ito ay bibigyan po natin ng title na Teach What is Appropriate to Sound Doctrine. At ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. At sa pagkakataong ito ay magpapatuloy tayo sa pag-aaral ng banal na salita. At itutuloy natin yung ating serye ng ating pag-aaral doon sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Napuntahan na po natin ang chapter 1 at ngayon po ay pupunta tayo sa chapter 2. At bago tayo pumunta sa chapter 2 ay muli nating sariwain yung ating nakaraang video na binigyan po natin ng titulo na The Hope of Eternal Life. Kinuha po natin ang title nito mismo doon sa una at ikalawang talata na sulat ni Apostol Pablo kay Tito doon sa unang kabanata. At ganito po ating mababasa. Paul, a servant of God, an apostle of Jesus Christ, to further the faith of God's elect and their knowledge of the truth that leads to godliness, in the hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time. So, diyan po natin kinuha yung titulo. At ito ay pinaliwanag natin ang tungkol doon sa eternal life. Katunayan, doon po sa talatang yon, ang sabi si Paul, servant of God, apostle of Jesus Christ, ano sabi? To further the faith of God's elect, to further their knowledge of the truth that leads to godliness in the hope of eternal life. Saan natin makukuha yung eternal life? Doon po sa Romans chapter 6 verse 23 ay binanggit rin ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa mga taga-Romans. Sabi niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, itong eternal life na ito, makakamit lang natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay regalo. Ito ay bigay ng Diyos para sa atin. Pero ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinaliwanag rin ni Apostol Pablo na ang eternal life na ito, yung pag-asa sa buhay na walang hanggan, ay ipinangako niya na bago pa itatag ang sanlibutan. At nung naharap siya kay Haring Agripa, sinabi niya nga, ipinangako ito sa mga magulang. Ito ay naglingkod ang 12 angkan, araw at gabi sa Diyos. Gusto nilang makamit ang pag-asang ito. At sabi niya nga, ito yung nagiging dahilan kung bakit ako naharap sa iyo, Haring Agripa. Yun yung nabasa natin doon sa Acts chapter 26 verse 6 to 8. Ganito po ang ating mababasa. And now I stand and I am judged for the hope of the promise made by God to our fathers. To this promise, our 12 tribes, earnestly serving God night and day, hope to attain. For this hope's sake, sabi ni Apostol Pablo kay Haring Agripa, King Agrippa, I am accused by the Jews. Why should it be thought incredible by you that God raises the dead? Meron po nag-comment. Sabi niya, yung hope of the promise po dyan ay yung yung resurrection, hindi naman eternal life. Yung pong resurrection at eternal life, magkaano po yun? Magka-harmony po. Kaya po tayo muling bubuhayin mula sa pagkamatay natin para tayo ay buhayin muli tungo sa tungo sa buhay na walang hanggan. At yun yung mababasa natin doon sa Daniel chapter 12 verse 2. Ganito po ating mababasa.
Daniel chapter 12 verse 2, NIV na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, multitudes who sleep in the dust of the earth. Yung pong sinasabing who sleep in the dust of the earth, ibig sabihin yung mga namatay. Ano sabi? Will awake. Yung pong sinabing will awake, muling bubuhayin. Okay? At sabi doon, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. So makikita natin, bubuhayin muli para sa buhay na walang hanggan. Yung pong yung pong ililigtas ng ating Panginoong Diyos. Pero yung pong mga hindi maililigtas dahil nagpapatuloy sa kasamaan, everlasting shame and contempt. Yun po ang kanilang mamanahin. No? So, yung pong dinidiscuss ni Apostol Pablo doon na promise sa mga magulang at ang mga 12 angkan ay naglingkod araw at gabi para kanilang makamtan, at yun nga rin yung kanyang ipinangangaral kung bakit siya hinuli. Yun yung dahilan kung bakit siya hinuli ng mga Hudyo No, ipinangangaral niya yung hope of eternal life. No, yung hope of the resurrection, no, ni Apostol Pablo. So, yung hope of the resurrection ay tungo po yun sa sa eternal life. Okay, so doon po sa bidyong nakaraan ay hindi lamang po yung eternal life ang diniscuss ni Apostol Pablo. Lagi nating sinasabi, kung may sulat, may problema. Ang totoo, kaya sumulat si Apostol Pablo kay Tito dahil doon sa problemang kinaharap ng mga Kreta, nung lugar ng Kreta, na kung saan ay meron po doon mga iglesia ng Panginoon na ginugulo ng mga rebellious people, na in-identify naman niya yung mga rebellious people, ito yung mga Hudyo. Na ito rin yung mga naging experience ni Apostol Pablo. At ito yung naging experience na ng ibang mga churches, kagaya ng Roma, ng Pilipos, ng Efeso, ng Galacia, na-discuss na rin natin ng mga nakaraan. No? So, babasahin rin po natin Titus chapter 10 verse 11, na kung saan ito po yung dahilan kung bakit sumusulat si Apostol Pablo. Meron pong mga rebellious people na ginugulo yung aral. Yung mga bagay na hindi naman dapat nilang iaral, yung inaaral nila kasi para sa kanilang kapakinabangan. Basahin natin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, For there are many rebellious people, full of meaningless talk and deception, especially those of the circumcision group. Ano yung special? Yung mga circumcision group, yun po yung mga Hudyo. No? They must be silenced because they are disrupting whole household by teaching things they ought not to teach, and that for the sake of dishonest gain. So, tuturo sila ng mga bagay na hindi naman dapat ituro kasi nga, para sa kanilang panginabang. No, pero sabi ni Apostol Pablo, ikaw Tito, hindi yun ang dapat mong ituro. Kung sila nagtuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nilang ituro, dahil sa kanilang sariling kapakanan, ikaw ay hindi magtuturo, kundi ang ituturo mo ay tungkol sa sa sound doctrine. Ang sabi po sa Tito chapter 2 verse 1, magsisimula na po tayo dito sa chapter 2, at ang sabi po ay ganito, you however must teach what is appropriate to sound doctrine. So, kung sila nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat nilang ituro, ikaw naman, magturo ka ng mga bagay na may kinalaman sa sound doctrine. Doon sa magaling na aral. Ang sabi po sa Tagalog ay ganito, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Yun po yung sound doctrine. Aral na magaling. At tignan po natin dito sa illustration, makikita natin yung rebellious people, mga Jews, they teach things they ought not to teach for the sake of dishonest gain. Sabi ni Apostol Pablo, they must be silent. At ikaw naman Tito, teach what is appropriate to sound
doctrine. Pag naririnig po natin yung sound doctrine, kung ano-ano yung nasa isip ng mga tao, kung ano-ano yung binibigay na kahulugan, tama naman po yun na dapat yung tama ang doktrina, ano? Pero dito makikita natin, yung sound doctrine dito ay may kinalaman doon sa mga behavior, yung pag-uugali ng mga tao. Kung tatandaan nyo na sumulat si Apostol Pablo kay Timothy, sabi niya, ako'y magluluwat ng pagdating sa iyo, pero kung ako'y magluwat, dapat maalaman mo na ang dapat nilang ugaliin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Panginoon, nabili niya ng kanyang sariling dugo. No? So makikita natin, ito yung haligi at suhay ng katotohanan. Sorry po. No? So makikita natin, yung pong dapat ituro na sound doctrine, may kinalaman po ito sa doon po sa tamang pag-uugali ng mga Kristiyano. No, kaya nga sa pagsisimula ng ating pag-aaral dito po sa ikalawang kabanata nitong sulat ni Apostol Pablo kay Tito, sinabi niya ngayon, no, ito ang ituro mo. Sabi doon sa verse 1 ang sabi, you however must teach what is appropriate to sound doctrine. Ano yung sound doctrine? Sabi niya, verse 2, sabi, teach the older men to be temperate. Teach the older men worthy of respect, self-control, sound in faith, in love, and endurance. No? Sa Tagalog ang sabi, na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil, yan yung may tuturo mo sa kanila, maging mahusay, mahinahon ang pag-iisip, magagaling sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pagtitiis. So kung lalagumin po natin yan, titingnan po natin dito sa illustration, sabi, teach the older men to be temperate, teach the older men to be worthy of respect, teach the older men to have a self-control, teach the older men to be sound in faith, sound in love, and sound in endurance. So, sabi niya, yung appropriate to sound doctrine, turuan mo ang mga matatanda, kalalakihan ng mga bagay na ito. Sa verse 3, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, Titus 2 verse 3. Likewise, yung tungkol sa mga kalalakihan, matatandang kalalakihan, ngayon naman ay tungkol sa matatandang kababaihan. Ang sabi, likewise, teach the older women to be reverent in the way they live, not to be slanderers or addicted to much wine, but to teach what is good. Sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa, na ngayon, gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin, ni paalipin man sa maraming alak o mga lasanggera, mga guro ng kabutihan. So lalagumin uli natin, lagay natin dito sa ating illustration, teach the older women, to be reverent in the way they live, teach the older women not to be slanderers, teach the older women not to be addicted to too much wine, maging lasinggera. At sabi, teach the older women to teach what is good. So inaasahan sa loob ng iglesia ng Panginoon na ang mga kababaihan ay magsipagturo din naman. At ang mga pangunahin nilang tuturuan ay yung mga kababaihang nakababata sa kanila. At yun yung mababasa natin po doon sa Titus chapter 2 verse 4 to 5. Ganito po ang ating mababasa. Then they can urge the younger women to love their husbands and children, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind, and to be subject to their husbands, so that no one will malign the word of God. Muli natin tingnan itong illustration na nasa ating monitor. At ganito ating mababasa.
Older women should teach the younger woman, to love their husband, to love their children, to be self-controlled, to be pure, to be busy at home. Hindi yung nangangapit bahay, yung sariling bahay, doon ka maging busy. To be kind, to be subject to their husband. Anong dahilan? So that no one will malign the word of God. Sa Tagalog yan, ang sabi ay ganito, Tito, Kapitulo 2, talatang 4 hanggang 5, ganito ating mabasa, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kanilang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magandang loob, pasakop sa kanilang asawa. Ang dahilan upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Okay, so Titus chapter 2 verse 6 to 8, ganito naman po ang ating mabasa. Similarly, pareho rin, ibig sabihin, o kagaya rin naman, similarly, encourage the young men to be self-controlled. In everything, set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So, tungkol naman doon sa mga mga kalalakihang na kababata, na ang sinabi niya ay may kinalaman sa kanya bilang preacher nila. No? At ganito ang ating mababasa sa Tagalog. Iaral mo rin naman, ang sinasabihan ay si Tito, iaral mo din naman sa mga bagong tao na sila'y magpakainao ng pag-iisip. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan, pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya ng walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. So, si Titus po ang sinasabihan, yung mga preacher po ang sinasabihan dito na ito yung dapat na maging ugali ng mga preacher sa bahay ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi, the preacher, si Titus, should encourage the young women to be, or young men to be self-controlled. They should set them an example by doing what is good. In teaching, show integrity. In teaching, show seriousness. In teaching, show soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. So ito mga na binibigay nating illustration sa bawat talatang ating binabasa, ito isang sermon na i-develop na lang para mailatag at napakinggan sermon ito para sa mga bagong mga mangangaral na pwede nilang maging itong outline. Okay, sa Titus chapter 2 verse 9 to 10, ganito po ating mababasa. Teach slave, mga slaves naman to. Teach slaves to be subject to the masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Sa Tagalog, ganito ating mababasa. Iaral mo sa mga alipin na sila'y pasakop sa kanilang mga Panginoon at kanilang kalugdan sa lahat ng mga bagay. At huwag mga masagutin, huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay
ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. O ito, ilalagay na naman natin sa illustration, no? Ito pong nabasa natin, na doon sa Kapitulo 2, versikulo 9. Sabi niya, teach the slaves. Teach slaves. Ano yung tuturo sa mga slaves? To be subject to their masters. Turuan yung mga slaves to try to please their masters. Turuan yung mga slave not to talk back to their master. Sa buhay natin ngayon, sa panahon natin ngayon, yung mga katulong, mga nagsisilbi sa bahay, o yung mga sinasagot nila yung kanilang mga amo, hindi dapat. Yun rin mga anak, sinasagot yung kanilang mga magulang, hindi dapat. At sabi pa doon, not to steal from their master. Huwag nilang nanakawan. To show that they can be fully trusted. Anong dahilan? Sabi, so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Ma-attract sila sa pamaraan ng pamumuhay ng mga Kristiyano, na-attract yung mga hindi pa nagiging Kristiyano. Lalo lang yung kanilang mga amo. So makikita natin, ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito, yung mga rebellious people niya, kagaya ng mga Hudyo, nagtuturo sila ng mga bagay na hindi naman dapat nilang ituro sa sarili nilang kapakinabangan. Ikaw magturo ka na may kinalaman sa sound doctrine. Anong dahilan? So nilagom natin lahat ng ating binasa kanina at ilagay natin ngayon dito sa church. Ang sabi po dito sa church, teach what is appropriate to sound doctrine. Bakit? So that no one will malign the word of God. Teach what is appropriate to sound doctrine, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us. Kung ituturo mo yung may kinalaman sa mabuting aral o sound doctrine, yung pag-uugali, wala silang maipipintas. So wala silang masasabing masama tungkol sa atin. Kung ituturo natin yung sound doctrine. Ano pa? Sabi, so that in every way, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. So mas marami pang mas marami pa tayong mahihikaya sapagkat nakikita sa ating pag-uugali na may kinalaman sa magaling na aral. Okay, so yung iba nakikipagdebate kung ano namang ginagawa nila, tapos hindi nila kinukontrol ng kanilang sarili. Kahit na sabihin pa na ikaw ang tama, hindi mo naman makumbinsi sa yung tama, tapos ang ugali mo ay hindi naman maganda, hindi ka makakahikayat ng ng mga tao na papanig o makukonvert, mananampalataya sa ating Panginoon. Hindi magiging attractive na yung ating Panginoong Diyos sa kanila. So, nasa ating tamang pamumuhay, tamang pag-uugali, ang ating kakayahan para maipangaral yung sound doctrine. Okay, Titus chapter 2 verse 11 to 14. Ganito ating mababasa. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, godly lives in the present age, while we wait for the blessed hope that the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Sa Tagalog, ganito ating mabasa, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao
na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahon ng kasalukuyan ng sanlibutang ito na hintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Sino po ito? Yung bayan, yung mga tao, yung mga Kristiyano na masikap sa mabubuting gawa, yung mga gawang mabuti upang maging kanyang sariling pag-aari. Sariling pag-aari tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung hindi tayo mabubuhay ng ayon sa Ebanghelyo, hindi rin tayo kikilalanin ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so Titus chapter 2 verse 15, ganito ating mabasa. These then are the things you should teach. Yung mga nauna ng binasa natin kanina. Encourage and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Sa Tagalog, sabi, ang mga bagay na ito ay iyong salitain at iaral, isaway ng buong kapangyarihan. At sabi niya, sino man ay huwag umamak sa inyo. Yung si Timothy, sinabihan niya rin huwag hamakin yung iyong kabataan. Ito rin, sinasabihan si Tito na isang bata rin na mamangaral, nasabihan na sino man ay huwag humamak sa iyo. So makita natin, dito sinasabi ni Apostol Pablo na kung sila nagtuturo ng mga bagay na hindi naman dapat nilang ituro o iaral dahil sa sarili nilang kapakinabangan, ikaw mag-iba ka ng aral. Iaral mo ang tungkol o naayon sa sa mabubuting aral. At yun yung dapat nating matutunan. At ito po yung chapter 2 ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Sa mga susunod na ating pong mga video ay itatuloy lang po natin ito pong kanyang sulat. At kung ako po ay sinamahan nyo sa pagkakataong ito, naniniwala po ang inyong lingkod na sasamahan po rin ninyo ako muli sa mga susunod na video na akin pong gagawin. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel at sana po ay patuloy tayong magsama-sama. Ako'y po'y labis na nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po i-like nyo na rin po ito para sa ganun marami pa pong mga ma-encourage na manood ng video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo na tulad ng ipinangaral ng ating Panginoong Kristo o pinag-utos ng ating Panginoong Kristo, ay sana po ibahagi po ninyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At huwag nyo kalilimutan itong video ito nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.